lumalaki, binalaki. Pero kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay naging isang broadcast journalist sa telebisyon. At doon ko po nakita ang hinaing ng ating mga kababayan, lalo na ang mga sektor ng lipunan na ngayon umiiyak dahil pakiramdam nila wala silang boses at walang gobyerno nakikinig sa kanila. Ika nga ni Yorme, marami sa ating mga kababayan ay meron akong isang nakilala na senior citizen. Ang pangalan niya ay Nanay Emelita. Mag-hi muna tayo sa drone. Hi! Nung nakilala ko si Nanay Emelita, kinwento niya ang kanyang buhay sa akin. Dahil ang trabaho ko doon ay kunin ang kanyang kwento para marinig ng gobyerno ang kanyang hinaing. At nalaman ko na sa kanyang buhay, siya ay natulog lamang sa isang maliit na silid sa kanyang barangay kasama ang mga basura at mga daga. At si Nanay Emelita, malapit nang mawala noon dahil meron siyang isang malubhang sakit. At ang sinabi niya sa akin, buong buhay niya, siya ay parang naging isang daga lamang na dumaan dito sa ating mundo. Doon po nagbago ang lahat. At doon ko nakita na kapag ang gobyerno hindi gumagana, maraming Nanay Emelita na dadaan dito sa ating lungsod. At yan po ang rason kung bakit ako nakatayo sa inyong harapan para siguraduhin na dito sa Maynila, wala nang Nanay Emelita na iiyak na pakiramdam nila mag-isa lang sila at walang gobyerno nakikinig sa kanila. Nalaman ko na namaalam na si Nanay Emelita nung ako ay pumayag na maging katambal ni Yorme. At akala niya, ako ang naging kanyang anghel. Ngunit ang totoo, siya ang nagbukas ng aking puso para makipaglaban para sa aking mga lolo at lola. Dahil naniniwala ako na kung ang gobyerno gumagana, dapat kayo humahaba ang buhay nyo. Dahil merong ospital dapat dito sa Maynila na totoong nag-aalaga sa inyo. Kaya balang araw sa amin ni Yorme, makakaasa kayo na siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance at suporta ng mga ospital at health centers para siguraduhin na dito sa Maynila mahaba ang buhay ng aming mga nanay at tatay, lolo at lola. Tumatayo rin ako sa inyong harapan para ipaglaban ang boses ng ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya dapat ang gobyerno marunong makinig sa kanila. Kaya balang araw, dito sa Maynila, ang ating mga kapatid na may kapansanan, lalo na ang mga kabataan na may kapansanan, magkakaroon na rin kayo ng boses at sisiguraduhin namin na maayos ang inyong buhay dito sa ating lungsod. Tumatayo rin ako para sa mga magulang. Taas ang kamay ng mga magulang dito ngayon. Taas ang kamay ng mga solo parents! Mahirap maging isang solo parent dahil sa gabi, wala kang kayakap sa gabi. Pero sa totoo lang, tumatayo ako para sa inyo. Dahil alam ko, ang dasal ninyo, merong isang gobyerno na susuporta sa inyo pagdating sa pagpapalaki ng inyong mga anak. At dahil gusto ni Yorme alalayan ang educational system at mga pangangailangan ng mga kabataan dito sa ating lungsod, makakasiguro kayo na kami ay nandito at susuporta sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na mga Muslim. Alam ko ang kanilang hinaing dahil ako po ay lumaki sa isang barangay na maraming Muslim na parang mga kapatid ko lang sila. Balang araw, kayo ay magkakaroon na rin ng boses dito sa ating lungsod. At panghuli, tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Alam ko, marami sa inyo, bata pa lang, marami na kayong diskriminasyon na ininda.
Huwag kayo mag-alala. Dahil balang araw, magiging patas ang panlaban nyo dito sa Maynila. Dahil ang gusto namin ni Yorme, pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Alam nyo, nung kami nag-motorcade ni Yorme dito sa District 6, narinig namin ang sigaw ninyo. Hindi yan ang narinig ko, pero narinig ko kayo, kaya kumain na kayo dahil hindi kayo kakain ng matagal. Pero ano ang sinigaw nyo? Parinig nyo kayo, Yorme? Alam ko kung bakit yan ang sinisigaw nyo. Para sa aming mga lolo at lola, alam ko miss na na ang gatas na ensure. At siguro nami-miss nyo rin ang malaking mga birthday cake na naalaman namin hindi nyo na nakukuha kayo. Tama ba ako? At siguro nami-miss nyo rin ang isang gobyerno na mabilis kumilos. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, sana isama nyo rin po si Chi at Yensa. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer. Ang trabaho ng Vice Alcalde hindi dapat nagre-recess! Ang trabaho ng Vice Alcalde ay maging ina ng konseho. Gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na alam nyo ipaglalaban ang boses ninyo. At kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang ako, nakikinig na ako at ipinaglalaban ko na ang boses ng mga Manileño. Alam nyo, ako ang pang-anim sa magkakapatid. Ngunit alam ko, bata pa lang ako na ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa Maynila. Siya po ay naging isang Vice Alcalde na nakakuha ng 2 termino. Siya po ay naging isang magaling na Vice Alcalde at siya rin ay sumuporta sa kanyang alkalde. Lahat ng yan tinuro po niya sa akin nung ako ay bata pa. Kaya District 6, makakaasa kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ko na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat isang Manileño na umiiyak ngayon at nagdadasal na kayo ay makaramdam ng totoong pagmamahal sa gobyerno dito sa Maynila. Alam niyo, nag-usap kami ni Yorme at ang gusto niya, ibalik ang minimum basic needs dito sa ating lungsod. Pabahay, healthcare, at tulong rin pagdating sa edukasyon, mga paaralan. Ako naman po ang ambag ko dahil ako po ang Vice Alcalde na naging direktora ng kababaihan ng Maynila na tumatakbo bilang Vice Alcalde ni Yorme. For 40 years, isinusulong po namin ang livelihood training program para sa mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya balang araw dito sa Maynila, makakaramdam na kayo ng suporta pagdating sa livelihood. At naniniwala rin ako na pag unti-unti nang nag-uusbungan ang mga negosyo sa inyong distrito, alam ko, unti-unting babalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Kanina, tinawag po ako bilang liwanag ng Maynila. Ngunit, sa totoo lang, ang gusto kong mangyari, bumalik lang ang pag-asa sa inyong mga puso. Na